verses 3 to 12. Nagpadala siya ng mga suso sa kapatid niya si Iso sa lupain ng Seir, sa lupain ng Ido. Ganito ang kanyang pinagsasabi. Ako si Ido na abang mo. Matagal ako kaya sa Gilgal at ngayon lang ang uuwi. Marami akong mga baka, aso, tuba, kami at mga alipin. Pinauna ko ang mga sumito upang iusap sa iyo na magkasundo tayo. Pagdating ng mga sugo, sinabi nila, nakausap mo namin si Iso at ngayon ko'y nasa daan na siya at ay may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya pinagdalawa niya ang pangkat ng kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Iso, ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo, ako'y umalik sa aming lupain at mga kamag-anak. At hindi ninyo ako papabayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi pungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Iso. Nangamba po ako sa pagkikita namin, patay niya kami pati mga babae at mga bata. Nangako po kayo, hindi niyo ako papabayaan. Sinabi ninyo, pararamihin ninyo ang aking lahi. Sinabi ng mga buhangin sa dagat. At pinagpala po ng Diyos sa kanyang mabuting salita. Praise God. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sarap pagpuri sa Panginoon. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, ngayong po umaga, ay nasa ika-8 na tayo sa pag-aaral po natin. Finding freedom in Christ. By the way, pakibati po yung katabi nyo. Sabi nyo, good morning. Good morning. God bless you. Ayan. Good morning din po sa mga kapatid namin who are joining online ako sa ating pagsamba sa The Sanctuary Assembly of God. Pag-pray po natin mabuti yung ating pong kuryente. Talagang marami pong mga challenges pero wala pong imposible sa Panginoon. Amen? No? So para magamit na natin yung ating mga unit na medyo isang taon na. Halos pag 1 year na pero sabihan ka ng Panginoon or finish ay konti-konti na lang ay maaayos na. Okay, so ako okay, yan. Pagkakot sa aking microphone. Amen. Praise God. Ngayon po ay pag-usapan natin yung paggawa ng listahan, the list to liberty. Ang kung kabasa ay sa aklat po ng Genesis chapter 32. Actually, yung kwento ay hanggang chapter 33. Patungkol po kay Jacob or kay Jacob at saka po yung kapatid niya na si Iso. Alam natin yung kwento. Alam natin yung kwento. Yung background nito, yung panganay, yung nakabal kasi sila. Ang panganay si Iso at yung bunso ay si Jacob. Pero ninakaw ni Jacob yung basbas o yung blessing na para sana ay kay Iso bilang panganay. Okay? Kakonsyaba na yung kanyang nanay. Alam natin yung kwento. Sa galit ni Iso, nagpagka siya sa kanyang kapatid. Kapag ito ay nakita niya, ito ay kanyang papatayin. Alam natin yun. Kaya nagpakalayo na si Jacob. At sa palipas ng maraming taon, nakabuo siya ng pamilya, umunad yung kanyang kabuhayan, nagpasya siya ng bumalik mula doon sa Padang Aram, doon siya tumira sa puler ng kanyang
silaban ay bawi-bawi. Lalaki yung kwento. Kaya napilitan po siyang umalis at bumalik sa kanilang lupain. At ito lang po, dito tayo magpapatuloy ng kwento. Ano ang nangyayari kay Esau at saka kay Jacob? Ayan. Sabi nga po, meron po ako nabasa, sabi, everybody wants forgiveness. Nobody wants the awkward conversation. Totoo ba ito? Gusto ko natin ang kapatawaran, pero ayaw ko natin pag-usapan. Okay? Nagkakaintindihan na, okay na yun. Di ba? Sabi ko, di ba? So this is quite true. We long to be free from our past. Gusto natin makalaya mula po sa ating nakalipas. Pero iniiwasan natin yung proseso kung paano tayo lumaya. At isa po sa bahagi ng proseso yun ay yung pagharap sa mga tao na nasaktan natin. Nangyari na ba sa inyo na isang araw, naglalakad kayo, biglang mula sa malayo, napansin nyo, napanaw nyo yung isang tao na meron kayong atraso? Ano po kaya gawin ninyo? Iiwas. Ano ba? Yung ba? Ano gagawin nyo ba? Patay na rin siya. O mag-iiba ng daan. Or kaya yung ba sasabihin, gusto ka na, kumakaparan ka ng tao doon. Yung pakitang, pabalaguna. Pabalaguna. So marami tayong paraan para iwasan yung mga tao na nasaktan po natin. Gusto nating mapatawad, pero ayaw nating makausap yung taong nasaktan natin. Meron ba kayong ganon? Amen? Taas ang kamay. Amen? We all desire to be forgiven, but we struggle with the process of seeking forgiveness, especially the awkward, the humbling part, the uncomfortable conversation na yung po magsabi ng nagkamali ako. Mahirap ba sabihin yon sa lahat? Pinakamahirap sabihin sa lahat yung nagkamali ako. Tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Yeah? Lalo sa mga lalaki. Hello? Ang mga lalaki, ma-pride eh. Sa halip na umamin, anong gagawin ng mga lalaki? Magagalit. Sila yung may kasalanan, sila pa yung galit. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yung may kasalanan. Ikaw pa yung galit. Di ba? Inunahan ka eh. Di ba? I was wrong. I am sorry. Please forgive me. Ang hirap sabihin nun. Yes or no? Yes. That's why ito nga pong step 8. Ito po yung natuturo sa atin na gumawa tayo ng listahan. Make a list of people we've hurt. Kung kayo naka-attend po ng fire up natin, isa po ito sa proseso na ginawa natin. Nilista natin, inilagay natin pangalan ng mga taong nasaktan natin, ano yung ginawa natin sa kanila. Kung bakit sila bakit nasaktan ng kanilang damdamin, ng kanilang kalooban. So ito po yung nakapaloob sa step number 8. At ito yung tatalakayin natin ngayong araw. Gagawa tayo ng listahan. We will make a list of all persons we had harmed at gusto po nating ayusin yon. Amen po. Baka yung iba sa inyo, 3, 4 lang yung nasa listahan niya. Yung iba, 3 page na, kulang pa. Hello? Pero we have to take the step. Amen? Because peace often means we must do what we avoided for years. And that is, honesty. Making a list simply says, be honest about the harm you've done. And become willing to make it right. Sa English, ang ginamit pong word ay yung word na amends. Make amends. One man in the Bible, isang Bible character po, knew the feeling well. Alam na alam po niya yung sitwasyon natin. At ang pangalan po ng taong ito ay si Jacob. Kilala natin siya, si Jacob. Sabi ko nga kanina, niloko niya yung kapatid niya na si Esau, tumakas,
bumuo siya ng pamilya niya, pero kakaba-kaba. Alam niyo yun? Yung naging matagumpay ka, naging maayos naman ang buhay mo, pero at the back of your mind, parang may kulang. Diba? Parang wala kang kapayapaan. Ako kanyo mga kapatid, maayos naman ang lahat. Pero sa likod ng iyong isip, parang meron kang kailangang ayusin. Lumayo siya para bumuo ng pamilya, pero bago siya lumayo, may winasak muna siya. Nawasak muna yung kanilang pamilya. Nawasak muna yung kanilang relasyon, lalong-lalo na silang magkapatid. Kahit yung tatay niya, na medyo malabo ng mata, bulag na, niloko pa niya. Nakuha niyo? Wala siyang patawad, kahit yung tatay niya, pinagtripan niya. Yung nanay niya, dahil siya yung paborito, yan ang mahirap, di ba, sa pamilya, yung may mga paborito. Buti kami ni Brother Joel, wala kaming paborito, talagang isa lang no? Okay? Pero yung may mga paborito sa pamilya, yun po, ingat po kayo. Di ba? Si Iso, paborito ng tatay niya. Si Jacob, paborito ng nanay niya. So, nagkakaroon ng conflict po. Okay? So, naging maayos naman ang buhay niya, pero meron siyang kailangang ayusin. May kailangan siyang balikan. Amen? At may kailangan siyang gawing listahan ng mga taong naargabyado, mga taong naatraso niya. May atraso siya. Doon sa listahan niya, isang pangalan ang very prominent. Alam niyo kung ano yung pangalan? E-S-A-U. S-A-U. Pangalan ng kapatid niya, si Iso. Sabihin niyo nga, Iso. Sarap nun, ano? Iso. Okay? Si Isaw, sabi ng mga matatanda. No? Sa English, Iso. Si Iso. This is a story about what can happen when we make the list and when we are willing to make things right. Sino rito gustong ayusin na talaga? Amen? Gusto nang makipag-ayos. Okay? So, ito po ay si Jacob. So, ano po ang gagawin natin? Una po, mga kapatid, we have to face the past that your brother forget. Okay? Minsan, kailangan mong harapin yung mga bagay na gusto mong kalimutan. Minsan, kailangan mong alalahanin. Minsan, kailangan mong mag-step back and then move forward. Alam mo yan? Ayusin yung mga dapat ayusin sa buhay natin. At ito po, it takes courage, no? Katapangan para gawin ito. You have to face the past you'd rather forget. Pwede namang habang panahon, hindi na siya umuwi, pero kailangan niyang bumalik. Pwede namang habang panahon, sabihin niya sa sarili niya, ayos na yon, matagal na yon, nakalipas na yon. Pero hindi po kailangan niyang harapin yung kanyang kapatid. At eto na nga, nung natanggap niya po yung balita, sabi sa verse 6 at verse 8 ng ating binasa, sabi po ng mga pinadala niyang sugo, eto yung kapatid mo, paparating. Okay na sana kung ganun May kasama 400 tauhan. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Galit. Okay? Galit po yung kapatid niya. May kasamang 400 tauhan. Anong gagawin nun? Magpa-party sila. Bubuo ng welcoming committee. Welcome, Jacob! Ganun kaya? Hindi Parang sa pagkakakwento ng mga sugo niya, andun si Jacob nandun si Iso para sila ay gantihan. Para siya ay, yung tawag ng mga taga-kanto, resback. No? Resbackan. Diba? Andun siya para rumesbak Kasi yung utol niya, yung kapatid niya, tinalo siya. Alam niyo yon? Tinalo siya So si Iso, may karapatan siyang magalit. Diba? Ano po ang pumasok sa puso ni Jacob? Everything Jacob ran comes rushing back. Yung lahat ng tinakbuhan niya, bumabalik sa kanya ngayon, sa alaala niya. The guilt, the fear, and the shame.
Tatlo yun. Ano ngayon? The guilt, the fear, and the shame. Diba? Yung nakukonsensya ka. Yung takot na ano kaya mangyayari? Ano kaya ang magiging reaksyon ng kapatid ko? At syempre yung shame, yung hiya. Jacob has spent years building a family and a fortune, but he never dealt the damage that he left behind. Hindi po niya inayos eh. At alam niyo yung mga hindi natin inaayos sa buhay natin, one day, bubulaga na lang sa atin. Yung hindi natin pinansin na akala natin ayos lang, okay lang, minsan bubulaga yan. Amen? Magpapakita sa atin yung nakalipas in person. At minsan yung nakalipas na yun, galit na galit. Amen? Sounds familiar? Amen? Sounds familiar? Ito po ang katotohanan, mga kapatid. You can't outrun your past forever. Hindi mo matatakasan yung nakaraan mo pagpakailanman. Amen? Eventually, God brings you to a place where you must face it. Ayaw mong harapin, pero isang araw dadaling ka ng Diyos sa isang lugar para harapin mo yon, para ipakita sa'yo, para, sorry for the word, para ipamukha sa'yo, at para may gawin ka. Amen? You can't outrun your past forever. Eventually, God will bring you to a place where you must face it. And starts with naming names. Sabi mo, name the name. Sino yung iso sa buhay mo? Boyfriend ba na niloko mo? Hello? Inutangan mo, hindi mo binayaran? Hello? Kaibigan mo na ichinismis mo? Dati close kayo, ngayon frenemies na. Hello? Hindi na kayo bati. Hello? O yung asawa mo. Pag nasa labas, darling. Pero pag nasa loob ng bahay, hindi kayo nag-uusap. Diba? You must name your iso. Amen? Sino ang iso sa buhay mo? Para hindi naman para pahiyain ka, hindi ganon. But to stop pretending that nothing happened. Amen? You have to name the names na para maalis sa yung isipan na wala namang nangyari, okay lang. Hindi. Stop pretending that nothing has happened. Sino yung nasa listahan mo? Ask God to help you remember the name. Okay? To help you remember the people you've hurt through your words, through your actions. Minsan, we hurt people through our silence. Yung wala kang ginawa. Wala ka man lang sinabi. Amen? We can hurt people through our words, but we can also hurt people through our silence. Halimbawa, yung humihingi yung anak mo, tahimik ka lang. Di ba? O kaya, yung merong ginawang hindi maganda, tahimik ka lang. Di ba? Tahimik ka lang. So we hurt people through our words, through our actions, through our silence, through our selfishness. Napakaraming mga tao, napaka-selfish. Yeah? Yung sarili lang ang iniisip. Hindi iniisip yung kapakanan ng iba, kapakanan ng mga mahal niya sa buhay, kapakanan ng kanyang pamilya, ang iniisip lang yung sarili. Nakakalungkot, di po ba? Pero hindi nila alam, sa kanilang pagiging makasarili, marami ang nasasaktan. Totoo, hindi? Totoo yun. Minsan sa ating pagiging makasarili, hindi natin alam, nakakasakit na pala tayo. And we have to name the names. And we have to identify, we have to write the list, we have to be honest
Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangang i-whitewash yung listahan na yon. No. You have to be honest. You have to begin. Amen? Yun ang unang step. Mamaya, bibigyan ko kayo ng papel at saka ng ballpen, pansulat. Gawa tayo ng listahan. Amen? Pwede ba tayong gumawa ng listahan? And let's start. Dito magsisimula sa paggawa ng listahan. So ano po yung una natin mga kapatid? You have to face the past that you want to forget. And the first step is to write a list. Okay? Pwede kang gumawa ng sulat, pero pwede mo namang hindi ibigay ngayon. Amen? Pero ang mahalaga, nagsisimula kang umamin. At nagsisimula kang maging totoo, nagpapakatotoo ka. Sabi mo sa katabi, magpakatotoo ka. Ayan. Isang araw, haharapin mo yung consequence ng mga ginawa mo. Totoo po yun mga kapatid. Diba? May niloko ka, isang araw, haharapin mo yun. Hindi mo matatakasan yun. Akala mo matatakasan mo ngayon, pero kalaunan, babalik sa'yo yun. Hanggat hindi mo inaayos. Hanggat hindi ka nagpapaayos. You have to name the names. Secondly, you have to wrestle with God before you reconcile with others. Makita natin ang kwento doon sa Genesis chapter 32, verse 20 to 30. Yung pong pagkatapos nung binasa ni Jasmine, nung gumawa na po ng diskarte itong si Jacob, kilala siya sa pagiging madiskarte. Alam niyo yun? Pangalan niya ang ibig sabihin ay tuso. Alam niyo? Pag pangalan mo Jacob, ibig sabihin tuso ka. Ang ibig sabihin nun, mandaraya ka. Okay? Yun ang ibig sabihin ng Jacob. Kaya yung iba, tuwan-tuwa, ang pangalan na Jacob. Pero hindi nila, ibig sabihin talaga ng Jacob, deceiver, manggagansyo, manlilin lang. Okay? Naubusan na siya ng plano. Sinubukan na niya yung lahat ng nasa libro na pamamaraan. Nagpadala siya ng mga sugo, nagpadala siya ng regalo, pinagbukod na niya yung kanyang pamilya. Sabi doon sa kwento, kung sakaling atakihin yung isang grupo, yung isang grupo makakaligtas. Naubusan na siya ng idea. At nung siya'y nag-iisa na lang, tapos siyang manalangin, may isang lalaki na dumating, ang anghel ng Panginoon. Marahil ito pong anghel ng Panginoon, ito po ay ang Panginoong Jesus. Ito po yung pagpapakita ng Panginoong Jesus sa lumang tipan. Ang anghel ng Panginoon ay nakipagbuno kay Jacob. Amen? So, kailangan niya ng lakas, kailangan niya ng encouragement. Nag-iisa na lang siya. At doon sa oras na yon, doon siya kinatagpo ng Diyos. Sa pamamagitan po ng lalaki na yon na nakipagbuno kay Jacob. Ang sabi ng lalaki, bumitaw ka na. Kasi ayaw bumitaw ni Jacob Sabi ng lalaki, bumitaw ka na. Magbabadaling araw na. Ano sabi ni Jacob? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko pinagpapala. Di ba? Dapat ganun tayo kay Lord Lord, hindi po ako bibitaw hanggat hindi mo ako pinagpapala. Amen! I will keep on praying, I will keep on praising, I will keep on worshiping, Lord, until you bless me. Kasi alam ni Jacob, yung kanyang kakatunggali, yung kanyang kabuno, tama ba yun? Yung kabuno. yung kanyang kasama doon, kung saan siya nakikipagbuno, mula gabi hanggang hating gabi hanggang magmamadaling araw na alam niya na hindi ordinaryong tao yon. Alam niya na hindi yun ordinaryong tao. Alam niya na yun ang Panginoon. Kaya nga tinawag niya yung lugar na Peniel. Ang ibig sabihin ng Peniel ay mukha ng Diyos. Kasi sabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos. At hindi ako namatay. Amen? That's the name Peniel. Mukha ng Panginoon. Ganun po talaga mga kapatid Gusto mong ayusin ang buhay mo,
Pero hindi mo maaayos ang buhay mo nang sa sarili mo lang. Tandaan mo yon. Maayos lang ang buhay mo kung sasamahan ka ng Diyos. And sometimes, ito nga po yung tendency natin eh. Gusto natin sarili nating diskarte. Pero mauubusan tayo ng diskarte. Mababaliwala po. Pero ito po ang pinakasigurado. You have to wrestle with God before you reconcile with others. Bago ka makipag-ayos sa iba, ayusin mo muna yung sarili mo sa harap ng Diyos. Amen? Can I hear some amen to that? Amen? Bago mo ayusin yung relasyon mo sa kapwa mo, ang pinakadapat unang inaayos natin yung relasyon natin sa Panginoon. God meets us. Ito po yun mga kapatid. Kakatagpuin tayo ng Diyos. Ito po yung nangyari kay Jacob. God meets him in the dark and wrestles with him all night. Parang ano siya, parang alam niyo yung Brazilian Jiu-Jitsu? One-on-one. Okay, parang MMA. Nakipagbuno ang Panginoon sa kanya. Tatag, buong magdamag hanggang umaga. Okay? Pero ano nangyari? May dalawang bagay po na nangyari kay Jacob. Ang una, ang sabi ng Bible, umalis po siyang pipilay-pilay. Okay? Hindi na nawala yung kanyang pilay. Parang ako lang yun, sa balakang. Sino rito sumasakit na balakang? Taas ang kamay. Ayan, parang naglakad kayo, ganun. Yeah? Parang ano na yan, no? So, nakaka-relate ba kayo? So, masakit yung kanyang balakang. Talagang pag naglakad siya, siguro talagang iika po itong si Jacob. Okay? Pero hindi lang yun ang ginawa sa kanya. Ito po, ang maganda. Pinalitan ang kanyang pangalan. Hallelujah! Pinalitan yung pangalan niya. Ano po ang pangalan niya ngayon? Ang sabi nung Panginoon, hindi na Jacob ang itatawag sa'yo. Hindi na magnanakaw, hindi na manggagansyo, hindi na manloloko ang itatawag sa'yo. Ang ipapangalan na sa'yo, ang itatawag na sa'yo ay Israel. Ang ibig sabihin, mananagumpay. Amen? One who wrestles with God and won. Diba? Yun ang ibig sabihin po ng salitang Israel o pangalang Israel. Amen? So, binago ng Diyos. Nag-iwan lang ang Diyos ng physical evidence na na-encounter. Every morning, pagbangon ni Jacob at pag naglakad siya, maaalala niya yung encounter na yon sa Panginoon. Diba? Na siya'y nakipagbuno sa Diyos. Pero at the same time, maaalala niya yung kanyang pangalan. He has received a new name. Parang sa encounter, parang sa fire up, hindi ba? Binigyan siya ng bagong pangalan. Pangit dati ng pangalan niya, Jacob. Pero ngayon, iba na ang pangalan niya. Napakaganda na. Ang ibig sabihin ay mananagumpay. Amen? One who wrestles with God. Amen? Israel. May ginawa ang Diyos sa buhay niya. Amen? May ginawa ang Diyos sa buhay niya. Ito po yung kailangan mga kapatid. Para maayos ang buhay natin, kailangang may gawin ang Diyos sa buhay mo. Sa buhay ko. Amen? Hindi mo kaya sa sarili mo lang lakas. Kung kaya mo sa sariling mong lakas, matagal nang naayos yan. Pero bakit hindi pa rin ayos? Kasi nga, hindi ka humihingi ng tulong. At ito ang kailangan po natin. Kagaya ni Jacob, kailangan nating ma-encounter ang Panginoon sa buhay natin. We have to have an encounter with God. Amen? We have to wrestle with God. Lord, ayusin mo po ang buhay ko. At ito po mga kapatid, before you make things right with people that you have hurt, you need to be made right with God. And let God do something deep in you. Amen? True reconciliation starts with transformation from God. Hindi ka po aayos kung walang mag-aayos. Amen?
At hindi po maayos, hindi kayo magkakasundo kung hindi babaguhin ng Diyos yung puso mo. Kung hindi mo ipapaalis sa Diyos yung kayabangan. Di ba? Yung pride. Misa kaya mo ayaw makipag-ayos kasi, siya may kasalanan eh. Di ba? Ba't ako lalapit sa Kanya? Ganun ang katwiran natin eh. But when we allow God to humble us, at ito yung ginawa ng Diyos kay Jacob, kailangang i-humble siya ng Panginoon. Kailangang ipakita kay Jacob na wala ka magagawa. Pero bandang huli, sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Amen. Amen. Let God do something deep in you. Amen. You have to have a Peniel moment. Kailangan magkaroon po tayo ng Peniel encounter. Amen. Kung dati meron kayong iso sa buhay nyo, may mga iso tayo sa buhay natin, kailangan nating pumunta sa isang lugar na tinatawag na Peniel kung saan kakatagpuin tayo ng Diyos. And God will meet us face to face. And we have to wrestle with Him. Na, Lord, ito yung buhay ko. Di ba? Lord, ito yung struggles ko. Lord, it's like a wrestling. Nakakita na kayo ng wrestling. Hindi yung WWE na sila Hulk Hogan at saka sila John Cena. Di ganon, hindi yung wrestling na yun. Talagang buno na nakikipagbuno. Minsan ang buhay, ang ating pong relasyon sa Diyos kagaya ng wrestling. Alam niyo yun? Minsan kailangan tayong pilipitin ni Lord. Di ba? Meron sa wrestling may concept na kung tawagin yung tap out. Alam niyo yung tap out? Yung pag nahawakan ka o nasakal ka, mauubos yung hangin mo, bago ka mawalan ng ulirat, kailangan mong mag-tap out. Minsan ganun eh. Our relationship with God is like a wrestling match. Sabi ni Lord, ang kulit mo eh. Minsan may mga pagkakataon na kagaya ni Jacob. Minsan may mga kailangan baliin si Diyos, si Lord. Amen? May mga kailangan baliin si Lord. Si Diyos tuloy. Hindi si Diyos Lopez. May mga kailangan baliin si Lord sa buhay natin. Amen? Para tayo maayos. Amen? Before you make things right with people, you need to be made right with God. Amen? At magpaayos. Humingi tayo ng tulong. Umamin tayo sa Lord. Wala naman tayo maitatago sa Kanya eh. Wala naman tayo ililihim sa Panginoon. Amen. We have to make right. We have to wrestle with God. Lord, ito po talaga, nasaktan po talaga ako. Or Lord, nakasakit po ako. Lord, pasensya na po. Diba? Doon natin simulan. We have to wrestle with God. So ano pang gagawin natin? Pray over your list. Yung pong ginagawa mong listahan. Amen. Pray over it. Pag-pray mo po, Lord, ayusin mo po yung puso ko. Amen. Don't just prepare a speech. Ask God to prepare your heart. Minsan ganun tayo, gusto natin na, okay, sorry. Pero hindi naman tao sa puso natin yung pagiging natin ng sorry. Ganun ba kayo? Yung sorry, parang yung dati nating Pangulo, di ba? I am sorry. Di ba? Naalala natin. Pero alam mo, hindi totoo. Di ba? Hindi tao sa puso yung paghingi niya ng sorry. Don't just prepare your speech or your words. Prepare your heart. And who can prepare your heart? It's God. Diba? You have to wrestle with God. Asking forgiveness, asking for amends, making amends is difficult. Hindi siya madali. And you have to wrestle with God. Diba? You have to wrestle with God. Alala ko po, yung I have to pay someone. Okay? Na talagang ang tagal ko pinagpe-pray yun. Para bago ko harapin yung tao na yun. Okay? Takes a lot of humbling. Kailangan mo talaga na magpabasag, magpadurog sa Panginoon. And then saka ka po makakaharap. Kasi inayos ka na ni Lord eh. Diba? Hanggat hindi ka inaayos ni Lord, mahirap gawin. Pero pag inayos ka ni Lord, natural na yun. Susunod na po yun, mga kapatid. Amen?
So make the list and we need a Peniel moment. Amen. Yung Peniel moment sa buhay mo na kailangan ikaw lang at ang Panginoon ang nandun. Mag-uusap. At sasabihin mo, magiging bukas ka sa Lord. Lord, ito yun eh. Lord, hindi ko naman sinasadya eh. Pero Lord, ginawa ko pa rin eh. Diba? Ganun po yun mga kapatid. And then thirdly, approach with humility and not expectation. Makita po natin ito sa Genesis chapter 33, verse 1 to 4. Matapos po yung wrestling match ni Jacob, by the way, hindi na Jacob, Israel na. No? Yung wrestling match ni Jacob at ni God, sumunod na araw, eto na, finally, eto na yung moment. Diba? Na kailangan nila magkitang magkapatid. Amen? Ano po ang nangyari? Sabi po ng Bible, nung nakita po ni Jacob yung kanyang kuya, mas matanda kasi sa kanya ng 2 minuto. Okay? Sabi po, lumuhod po siya. Hindi lang isang beses. Ilang beses po? Sabi ng Genesis chapter 33, 7 beses. Okay? Binigyan po niya ng regalo yung kanyang kuya. Ano pa? Tinawag po niya si Iso na kanyang Panginoon. No? Hindi yung Lord na kagaya po kay Jesus, kundi yung bilang paggalang. Di ba? Pinakita po niya yung kanyang kababaang loob, yung kanyang pagsisisi, at nirespeto at pinarangalan po niya yung kanyang kapatid. Hindi po siya humingi ng kapatawaran. Hindi niya sinabing, "Oy, patawarin mo ako ha." Pero ba ganun? He doesn't depend his past. Ikaw kasi eh. Diba? May mga ganun eh. Humihingi ng tawad pero naninisi. Ano ba ganun? Kilala ba kayong ganun? Patawarin mo ako ha, ikaw kasi. Diba? He doesn't depend his past. He doesn't rationalize. Hindi po siya nangatwiran. Ano po ginawa niya? He simply humbled himself. Mas madaling patawarin yung ganun eh, kaysa yung nangangatwiran pa. Kasi nagpapalusot pa. Hello? Hello? Yung huling-huli na, pero ang dami pang palusot. Ang hirap ng ganon, di ba? Wala talagang pagsisisi. Pero yung totoong nagsisisi, no ifs, no buts. It's simply honesty and humility. Amen? Honesty and humility. He simply humbles himself. And what happens? Ano pong nangyari? Yung sumunod na tagpo, maluluma ang MMK. At saka magpakailanman. No? Saka yung maala-ala mo kaya, maluluma. Mas matindi ang Biblia. Mas matindi ang Bible. Amen? Anong ini-expect natin? Ang ini-expect natin ay talagang ikaw. Yeah. Walang iya ka. Di ba? Ganun eh. Pero hindi ganun na nangyari. The moment that Jacob humbled himself and he bowed down before his brother, si Esau hindi ba pigilan yung pagluha? Umagos yung luha mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya yung kapatid niya. Sabi niya, "Kapatid, utol! Hello! Tol! Namiss kita!" Hindi natin alam kung anong dialogue eh, pero yun ang sabi ng Bible eh. We can supply the dialogue, but the Bible is so real. Sabi ni Esau, siguro baka hindi na nga nakakapagsalita si Esau eh. The moment he saw his brother, naalala niya yung mga magulang nila. Naalala niya yung bata sila, na magkasundo silang dalawa, naglalarong magkasama. Alam niyo yun? Na hindi naman bahay-bahayan ang laro. Hindi naman bahay-bahayan tsaka luto-lutoan. Naalala ni Esau na napaka-close silang magkapatid. Diba? Naalala nila yung tatay nila, yung nanay nila. Naalala niya na ito na lang ang pamilya ko. Alam niyo yun? Ito na lang ang pamilya ko eh. Wala na akong ibang pamilya. Ito na lang ang pamilya ko. He broke down in tears. It's a miracle.
It's a miracle. Tumakbo si Esau, niyakap yung kanyang kapatid, umiiyak. Ano nangyari? It's grace. Deserve ba ni Jacob na patawarin siya? Hindi. Pero kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Jacob, ni Israel, kumilos din ang Diyos sa buhay ni Esau. Amen? And it's grace. This is what happens when grace crashes into guilt. Amen? Yung biyaya. Yung biyaya. Ano ang mas madaling makaakit ng langaw? Suka o pulot? Di ba? Anong mas masarap? Suka o pulot? Vinegar or honey? Honey, syempre. Diba? Tawag natin sa mga asawa natin, honey. Hindi natin tinatawag yung asawa natin na, vinegar, amoy suka ka. Diba? Amoy suka ka. Yeah. Tawag natin, honey. That's grace. Amen. It's the grace of God. Amen. Si Jacob, nakahanda siya na tanggihan ng kapatid niya. Jacob was ready for rejection. Pero alam niya, natanggap niya, because of God's grace, he received reconciliation. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Parang fairy tale, no? Parang it's too good to be true, and yet it's true. Amen? It's true. Instead of receiving rejection, he received reconciliation. Pero ito po mga kapatid, pero ano lang, caveat lang. Hindi lahat ay magtatapos kagaya ng kwento ni Jacob at saka ni Esau. Hindi lahat ay fairy tale. May mga tao po na kahit nag-abot ka na ng kamay mo, kahit na humingi ka na ng sorry, ayaw pa rin nilang pakawalan yung galit, yung sama ng loob, at ayaw pa rin nilang magbigay ng kapatawaran. Totoo ba yun? Totoo po ba yun? Totoo yun. Okay? Totoo yun. Not every person, di ba, gumawa ka ng listahan, not every person on your list will respond like Esau. Hindi po. Hindi lahat. Some may forgive. Praise God. Amen. Praise the Lord. Others will not. Others may not. Amoy kape, oh. Sarap. Wala sa control mo kung patatawarin ka nila o hindi. Anong gagawin mo kung pinatawad ka? Thank you. Pag hindi ka pinatawad, anong gagawin mo? Magagalit ka. Ako na nga humingi ng tawad. Ako na nga nagsosorry. Meron ba gano'n? Mukhang merong guilty dito. Ako na nga nagsosorry, tapos ayaw mo pa akong patawaran. Meron ba gano'n? Yeah. Kaya nga po, ang tawag natin sa ating part 3, di ba? Tawag natin sa ating part 3 is, you have to approach with humility, not with expectation. Di ba? Hindi lahat tatanggapin yung pagiging mo ng tawad. Totoo yun. Totoo yun. Mas gusto nila na alagaan yung sama ng loob sa puso nila. Let them. Amen? Sabi mo sa katabi mo, let them. You don't control how they respond. Di ba? Hindi sila tutugon ayon sa gusto mo. Wag. Hindi ganoon. Di ba? Baka hindi pa ito yung panahon. Nakuha nyo? Baka hindi pa ito yung panahon. Diba? Baka hindi pa ito yung pagkakataon. Pero darating tayo doon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, darating tayo doon. Okay? Wag mong kontrolin yung response nila. Yung sama ng loob nila, ano po yun? Sila yung may pananagutan doon. Pero ikaw, at least ikaw, inaayos mo yung buhay mo. Amen? Ba't meron tayong tugtog? Ayan.
Pinapahinto na yata ako. Okay. So yon, we cannot control how they will respond. Amen? Kung patawarin ka, salamat sa Diyos. Kung hindi naman, pag-pray pa rin. Amen? Baka hindi pa yun yung panahon, pero darating yung tamang panahon. Amen? Step 8 is not about their reaction. Wala ka, labas ka ron eh. Amen? Step 8 is not about their reaction, it is about your transformation. Ang mahalaga, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Yun ang mahalaga doon. Ang mahalaga, inaamin mo yung iyong pagkukulang, yung pagkakamali, at inaamin mo na kailangan mo ng tulong ng Diyos. That's a good start. Magandang simula na yon. Pero not every story will end. Kagaya po ng kwentong ito, mga kapatid, tandaan natin yon. Hindi lahat ng kwento, ito po yung magiging ending. And sometimes, yung hihingan mo nga ng tawad, minsan patay na eh. Paano ka hihingi ng tawad doon? Di ba? Parang, pag-usapan natin yun sa susunod. So ano po ang action natin dito? You have to ask God to give you a heart of humility, not entitlement. Amen? Ako na nga humihingi ng tawad eh. Ayaw mo pa akong patawarin. Diba? May punto pa. Tiga malolos. Diba? Pag umuwi kami sa Pandi, sabi niya, tiga malolos na kayo. Syempre naman ako, tagal na kami dito sa Malolos. Bakit? Sabi ko sa mga kamag-anak ko, kasi may punto na kayo. Ganun ba? Hindi ko napapansin ka ako. Diba? So when the time comes to make amends, show up willing. Hindi mo hawak yung puso nila. Hindi mo hawak yung damdamin nila. Kung patatawarin ka, purihin ang Panginoon. Magsimula kayong muli, buuin uli. Di ba? Kung hindi naman, ipanalangin. Maghintay. Amen? Hindi mo hawak yung magiging tugon nila. You cannot control how they feel. You cannot feel entitled. Amen? Di ba? Naalala nyo yung pinanood natin ng Holy Week, di ba? Pangalan sa Isaiah, yung pinuntahan niya yung kapihan, di ba? So inayos niya, nakipag-ayos siya. Nagulat pa nga yung may-ari, yung tatay na, sino ka ba? Hindi na kita maalala. Ako po yung binastos ko po kayo. Ano yun eh? Kaya yung tatay na-impress sabi niya, bihira yung ganyan. Bihira yung ganyan na humihingi ng tawad. Yun nga po may mga pagkakataong ganon, yung mga tao na saktan mo, handa silang magpatawad. Pero may mga pagkakataon na yung mga nasaktan natin, minsan hindi pa sila handa. Huwag natin silang madaliin. Amen? May ginagawa pa ang Diyos sa buhay nila. Pero ang mahalaga, may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Palpakan natin ng Panginoon. Come on. Amen. Yun. Yung paggawa pa lang ng listahan at pag-identify mo ng iyong pagkukulang, pagkakamali at kasalanan, may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo. Amen. And it's the beginning of the process. Kaya nga process hindi siya one step, hindi siya instant. Minsan proseso siya. Di ba? Kung paano nasaktan natin sila, proseso. Ang paghilom, mga kapatid, proseso din. Amen? Yung talagang willing ka na magpakumbaba, willing ka na magpakatotoo, willing ka na magpaayos sa Diyos, doon po nagsisimula Your job is not to control them. Your job is not to be entitled. Your job is to show up. Humble, honest, and willing. Gusto kong ayusin. Gusto kong itama yung pagkakamali ko. Amen? Kung ano man yung nagawa ko, diba? Gusto kong ayusin at itama. Balikan natin si Sakino, sabi niya, kung may naloko ako, kung may dinaya ako, ibabalik ko ng ika-4 na ibayo pa. 4 times. Making amends is not changing their hearts. No. Making amends is about changing yours. Amen. It's not about them, actually. It's about you. Na-realize mo, kailangan kong ayusin yung ginawa ko. Pero mangyayari lang yon pag inamin mo sa sarili mo, kailangan kong magpaayos sa Diyos.
Amen? Mga kapatid, you don't have to fix everything today, but you can start. Amen? It's a process. Hindi naman ora-orada ito, hindi naman automatic, hindi naman ito instant, di ba? Na okay, ganto, di ba? Magsimula ka lang muna sa paggawa ng listahan. Sabihin mo nga, listahan. Listahan ng, hindi yung may mga utang sa'yo. Naalala ko yung lola ko Apo, bago ako pumasok sa school, sasabihin niya, Apo, mamaya paglabas mo, punta ka rito sa tindahan. May tindahan yung lola ko Yung lola ko, no read, no write yun. Hindi marunong magbasa, hindi marunong magbasa. Pero napaka-sharp ng utak. Bakit? Alam niya kung magkano yung paninda, kung ilan ang kinuha, kung ilan ang inutang pala, hindi kinuha. Kung ilan ang inutang, kung magkano ang presyo. Di ba? Yung lahat ng transaksyon niya buong maghapon, alas 4 ng hapon, paglabas ko ng eskwela, dadaanan ko siya sa tindahan, ililista namin yung pangalan. Didikta niya yon. Alam niya kung ano yung binili, sino yung hindi bumili, umutang. Sino yung umutang, magkano yung inutang, yung ilang piraso. Ipapalista niya sa akin. Alam niyo yung pakete ng sigarilyo. Alam niyo yun? Yun ang sulatan ng mga may utang. Naalala niyo yun? May mga tindahan. Ang galing ng utak ng lola ko. Talagang ipapalista niya yon. Kabisado niya yung lahat ng bumili sa kanya. Tapos, pag araw na ng singilan, isasama ko nun. Apo, samahan mo ko, maniningil tayo. Kasi ipapasuma sa akin. Doon siguro ako natuto sa natuto sa accounting. Papasuma niya sa akin, magkano yung utang ni ganito, ganyan. Tapos ididikta ko sa kanya, kabisado ng lola ko. Pag nadidig niya, ganito. Alam na po niya yon. Kaya pag pupuntahan po niya, maniningil na siya. Alam niya kung magkano yung utang. Nadinig lang niya, napaka-sharp ng memory ng aking lola. Pero ito po, gagawa tayo ng listahan, hindi ng mga may utang sa atin. Gagawa tayo ng listahan ng mga pinagkakautangan natin. Yung mga naargabyado natin. Yung mga nasakta natin. And behind every name is a story. May kwento yan di ba? Pangalan sa listahan ni Jacob, unang-una, Iso. At yung kwento sa likod nun. Pero you know what? Behind every name is also a reconciliation waiting to happen. Amen? Amen. Behind those names. Siguro una sa listahan mo, na nagawan mo ng pagkakamali, yung nanay mo. Di ba? Sino rito yung maraming atraso sa nanay niya? Taas ang kamay. Yeah, o tatay mo, o kapatid mo, o boyfriend mo, niloko mo, di ba? O girlfriend mo, di ba? So, we have to write the names. And start the list, start to pray, start become willing. Kasi yun yung pangalawa Hindi lang writing dapat willing ka na ayusin mo yung buhay mo at ayusin mo yung ginulo mo, yung sinira mo. You know what? Not everyone will say, I forgive you. Pero at least ikaw, hindi ka na in denial. Okay? You finally stop pretending, you finally stop denying, hindi ka na rin tumatakas, kagaya ni Jacob. You stop running, you start making amends, you start making it right. Amen? You stop pretending, you stop denying, you stop delaying. Bukas na lang, sa isang linggo na lang, sa isang buwan na lang, baka wala ng pagkakataon sa susunod. But we have to stop delaying and denying and running. Let's begin now. Amen. And let the Lord use that list to lead you to liberty. Application natin. Mamaya, sa iyong bahay, gawa kayo ng listahan. Pangalan, then ano yung utang nyo sa kanila, and ano yung plano nyo gawin. Diba? Pag-pray nyo yun. Pag-pray nyo mabuti sa Panginoon. Lista yung pangalan, ano yung kailangan yung ihingi ng tawad, ano yung mga bagay na nagawa nyo na nakasakit sa kanila, and then yung pong plano nyo doon sa last column. Ito yung plano ko para ayusin itong nagawa ko. Amen. Let the Lord use that list to lead you to liberty. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah.
Bilang tugon sa atin pong mensahe ngayong umaga, purihin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Aming Diyos, ng mapagmahal at tapat, lumalapit kami sa iyo ngayon, hindi upang itago ang aming nakaraan, kundi upang harapin ito ng may katapatan at may kababaang loob. Alam mo, Panginoon, ang bawat taong nasaktan namin dahil sa aming mga sinabi, sa aming mga ginawa, minsan sa aming kapabayaan, madalas sa amin pong pagkukulang. Hindi po namin alam ang lalim ng sugat na aming naidulot. Ngunit alam namin hindi mo po ito binabaliwala, Panginoon. Sa amin po napag-aralan, ituro mo po sa amin na tumingin pabalik, hindi para manatiling alipin ng kahapon, kundi upang makalaya sa pamamagitan ng pag-amin at pag-aayos ng amin pong buhay. Tulungan mo po kaming isa-isang pangalanan ang mga taong aming nasaktan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na hindi po sila iwasan, hindi sila talikuran, hindi po namin ipagwalang bahala yung aming pong ginawa. Bigyan mo po kami ng kapayapaan habang hinaharap po namin ang pait, ang sakit ng desisyong ito, Panginoon, na ayusin yung aming buhay. At higit sa lahat, turuan mo po kaming maging handang gumawa ng hakbang sa pagkakasundo. Katulad po ni Jacob, marami rin po kaming kinatatakutan sa aming buhay. Marami kaming mga iso na ayaw naming harapin. Pero kagaya po ng ginawa mo kay Jacob, ihanda mo po yung aming puso. May we have a Peniel encounter, a Peniel moment, Panginoon, na sa oras ng pakikipagbuno sa iyo, Panginoon, palitan mo po yung aming pangalan kung kinakailangan. Basagin mo po yung aming kayabangan. Bigyan mo po kami ng bagong pagkatao. Kagaya po ng ginawa mo kay Jacob, isang taong may tapang, may pananampalataya, at may kababaang loob. At kapag dumating na po yung panahong kami hihingi ng tawad, Panginoon, ihanda mo po yung aming mga puso. Tanggalin mo ang anumang pagmamataas, ang anumang attitude na gusto naming kontrolin, maging yung tao, Panginoon, na nasaktan namin. Turuan mo po kaming lumapit ng may kababaang loob at walang inaasahang kapalit. At kung hindi man kami patawarin, turuan mo po kaming tanggapin ito ng may kapayapaan. Dahil nagsimula ka ng kumilos sa aming buhay. Nagsimula na sa loob namin ang tunay na pagbabago, Panginoon. Bigyan mo po kami ng isang pusong tunay na nagsisisi, pusong handang itama, hindi lamang ang relasyon namin sa aming kapwa, kundi higit sa lahat yung relasyon po namin sa iyo. At sa iyong biyaya, Panginoon, magpapatuloy po kami sa landas ng kagalingan at sa iyong presensya. Ang dating listahan ng mga kasalanan ay magiging listahan na ng biyaya at pagbabago. And our story will be a story not of sin, but a story of hope, a story of reconciliation, a story of transformation, O God. Oh, hallelujah. Yung dating listahan ng kasalanan, magiging talaan na ng iyong biyaya at pagbabago sa amin pong buhay. Ito po ang aming hiling, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng amin pong Panginoong Jesus. Amen. Amen.